Hello, nabanggit mo kanina na parang galing ng US, tapos bumalik ka ng Pilipinas para bumalik sa pagkanta. So, pwede pakikwento ano yung buhay mo sa ano yung iniwan mong buhay sa US bago ka bumalik sa pagkanta? Po. Kasi yun sa US po talaga, nag-work po ako doon. Nag-work po ako sa Bank of America, and just nag-work din po ako bilang sa may mga stocker sa supermarket, sa groceries, ganun. Tapos, ano pa ba, sa, ano din, sa low fare, pumasok din po ako dyan. Nag-caregiver din po ako. Oo, nag-caregiver din ako doon. And, yung huli-huli ko po, bago po kami umuwi kasi nag-pandemic, pumasok po ako, gusto ko sana pagpasukan yung ano, sa dialysis tech. Yun. Which is, parang ano, destiny, no? Kasi si daddy ko, yun ang kailangan niya. Hindi lang po umabot yung emergency dialysis kasi nga sa pagkakamali po dun sa, alam niyo na, sa hospital. Opo. Para sa sarili mo ba, masasabi mo na parang music yung para sa'yo talaga? Opo, kasi ang dami ko pong tinrabaho. Kasi ang dami-dami. Pero ang gusto, bakit po nasa Pilipinas? Kasi gusto ko pong ipagpatuloy po yung pangarap namin ni Daddy. Iyan po talaga. Gusto kong magawa mo na po lahat. Try lang. Kahit madaba o bumagsak, kahit ano sabihin ng tao, gusto ko pong ipagpatuloy po yung mga pangarap po namin. And last question lang, ano yung pinaka-naalala mong advice ng father? Advice ni Dad? Ano po lagi, ang advice niya sa akin lagi po is, sa bawat gagawin mo, laging iput mo yung ano, bigay mo lagi yung mga 200% mo. Ganyan. Ano ba yan? Mapagawa ng kanta, o umawit ka, kahit mag-show ka sa ilang tao, kahit 5 lang yan, 6 o 100, iwanan mo parehas lang yan. Gusto mo magpasaya pa rin tayo ng tao. Yun po. At saka, lagi kang magpapakumbaba. Dahil po ang nagpapakumbaba, yun po yung inaangat ng ating Panginoon Diyos. Yun po. Maraming salamat, JC and Sir Naz, for your questions. The next set of questions will come from Sir Albert Abelido of Chicanes. Hey, mabuhay! Mabuhay po. Hello po. Ayan. Yung first question ko sa'yo is, now that you're carving your own path in showbiz, ganyan, so, like, nape-pressure ka ba to have the same success with your dad? Opo, syempre po, lagi naman pong may pressure. Lalo na, napaka taas ng nabot ni Dad. Sobra. One of the legend talaga siya. Magaling sa pagkanta, magaling sa pag-perform, magaling sumulat ng awit. So, syempre may pressure po sa akin. Pero I'm on a more positive side po. Kasi talagang yung sinasabi pong tao na yun is daddy ko po yun. Idol ko po yun. Kaya tuwing masasabi po na magaling ang daddy ko, ano ka lang, ganyan, proud po ako. So, yun po ang pumapasok sa akin. Hindi ba siya parang pero may effort ba from your end to somehow maging distinct ka from your dad, or may mga times ba na parang parang napapatanong ko, can't I carve on my own? Yung mga ganung tipo. Siyempre, sinasabi po nila is gaya ka lang sa daddy mo, ganun. And yung mga iba-ibang mga criticize nila sa akin, criticize nila ako. Okay lang po saan kasi ano po ba magagawa? Daddy ko po parehas po kami ng boses. Di ba po? Ito na po yung binigay sa akin yung ganda ng boses. Hindi ko naman mababago po yun. And kahit sabihin pa lang ginagaya ko yung daddy ko, daddy ko yun eh.
idol ko yun, magaling yun. Basta ginagaya ko, magaling, okay po sa akin yun, at idol ko, at daddy ko po yun, wala pong problema sa akin. Yan. And speaking of idol, yan. Ikaw ba, like, growing up, and syempre iba yung nakikita namin outside of the family versus you na, yun nga, nasa pamilya, ganyan. As a dad, ganun mo ba siya tinitingnan as an idol talaga? Paano po ulit? Kasi kami, di ba, yung mga fans, yung pagtingin namin sa idol, like, hindi kami kasali sa pamilya. Pero ikaw, nasa loob ka mismo ng pamilya, nakikita mo yung hindi namin nakikita. Ganyan. So, like ikaw, based on what you personally saw, kinonsider mo talaga ba siya as an idol in some certain aspects? Ay, oo, sobra po. Sa lahat. Sa lahat po talaga. Kasi siyempre daddy ko, kasama ko po siya sa bahay, katropa ko siya, barkada ko siya. Pag lumalabas, kasama po ako. Pagka nag-work kami, kasi nag-duet kami ng daddy ko po nung dati. Kinanta po namin yung Di na ko iibig pang muli, ayoko na masaktan pang muli. Ako po nagsalat nun, nung duet namin ng tinidad na yun. Tuwing nagsishow kami, so magkasama na kami sa bahay. Paglabas namin ng trabaho, magkasama pa rin kami. Pag uwi namin sa bahay, magkasama naman kami. Kung maggagala kami, magkasama kami. So talagang lahat, kita ko ginagawa niya po. Kaya, hindi lang po sa pagkanta ko siya idol, sa buhay din po. Dahil talagang, bata pa lang si Dad, 10 years old pa lang po siya na po yung breadwinner sa pamilya po nila. Hindi po siya nag-aral para po sa mga kapatid niya, para po, matagal sumasali na po siya ng mga amateur singing contest. And yun, bilang anak, napakabuti niya po. Bilang kapatid, napakabuti niya kasi hindi niya nainisip yung sarili niya. Tapos bilang ama, pinagtapos po kami. Kaya po, binigay po lahat ng gusto sa amin. Kaya idol ko eh. At lalo na sa mami ko. Di ba po? Hindi siya nabatukan at ng babae. Hindi siya ng babae. Wala siyang babae. Ever since na naging sila, 14 years old ang mami ko nung naging sila, hindi ng babae ang daddy ko. Which is hindi ko alam kung kaya ko pong gawin. Charot! Hindi lang po. Pero yun, idol po talaga siya sa lahat. Ayan. And, sorry, last na lang. Earlier, parang somehow you showed interest in acting, di ba? So, like, kung I think nagawa na ata yung life story ni April Boy, maybe magpakailanman or something. But if magkakaroon ng chance to recreate the life story through motion picture, is it something na you would love to do as April Boy? Ay, sobra po. Sobrang gustong-gusto ko po kung ako po talaga yung gagawa ng movie ni Dad. Siyempre, parang, sa akin, honored ako na ako yung gaganap kung ano yung tinakbo ng buhay ng daddy ko. Yan po. Kaya, kung mangyari man po yun, maraming salamat po sa mag-iisip na gumawa po nun. Sorry, last follow-up on that one. Ano yung pinaka-highlight ng life ng dad mo? Yung hindi mo papayagan na hindi maisama sa movie or sa sa biopic na gagawin? Parang ang hirap po nun no? Ang dami po kasi highlights ni Dad eh. Siguro yung kinasal sila ng mami ko, kaya nabuhay kami dalawa ng kapatid ko po. Yun na siguro. Isa ka siyempre po, yung sumikat po siya, hindi ko kaya tanggapin. Of course, hindi yung mawawala po dapat. At yung hagis sombrero niya, pagmamahal niya sa tao. Yun po. Thank you. Salamat din po.